Um, Dali lang. Okay. So, balik po tayo dito sa ano natin. Hopefully, everything will be fine now. Okay, sabi po dito, two verses from chapter 2 ng First John. My dear children, I'm writing this to you so that you would not sin. Okay. Ang number one dilemma po sa mga Kristiyano ay ang hindi ang problema ng mundo, kung hindi ang kinabukasan, hindi ang mga bagay na um, hinihintay nila, hindi ang mga plano, ang mga wishes, mga dreams. Kristiyano po ang number one factor, number one dilemma ay ang kasalanan. Kasi nga, we have been redeemed from our sins and God wants us not to sin anymore. After we have been cleansed from our sins. Kaya ito pong scripture natin ngayong gabi ay sinasabi ni John, my dear children, I am writing this to you so that you will not sin. That's the desire of God from all of us. Eh, hindi naman ang gusto natin. Tumalikod na tayo sa kasalanan. Huwag na tayong magkasala. And God has given us everything we need. Kaya nga sabi ni John, ito nga, binibigay ko sa inyo ang mensahe. Sinulat ko sa inyo para hindi na kayo magkasala. Ngayon ang tanong, ano yung sinulat ni John sa atin? Sinabi niya, I'm writing this. Meron siya sinabi. Ano yung mensahe na yun na sinabi niya? Na ibinigay niya sa atin, isinulat niya para matulungan tayo na huwag na magkasala. Ngayon, kung natatandaan niyo po, ito pa yung napag-aralan natin last week. So, ano yung tinutukoy niyang mensahe na isinulat niya, na ibinigay niya sa atin? So, balikan natin ang pinag-aralan natin last week. Ito nga yung 1 John 1:5-7. Ito yung sinasabi ni John na binigay niya sa atin, ni-reveal niya sa atin, isinulat niya na para hindi tayo magkasala. So, kailangan nating basahin to. Ito ang tinutukoy niya. This is the message we heard from Jesus and now declare to you. God is light. There is no darkness in Him at all. So, na-establish natin na ang Diyos ay liwanag at walang darkness o walang kasalanan. He is a pure God, pure, holy, and righteous God. Okay? Kaya nga walang darkness sa Kanya at all. So, we are lying if we say we have fellowship with God. Hindi daw totoo ang sinasabi natin kung sinasabi natin nakikiisa tayo sa Diyos, anak tayo ng Diyos, siya ang Diyos natin, meron tayong relasyon sa Kanya, pero lumalakad tayo at namumuhay sa darkness. So, isa pong malaking kasinungalingan yon. So, hindi dapat nangyayari yon sa mga Kristiyano. We should not be confessing one thing and then leaving other things. Sabi niya, we are not practicing the truth. Even if we announce it, we say it, talaga ipagmalaki natin na tayo ay Kristiyano, tayo ay kaisa ni Kristo, tayo ay nasa Diyos. But if we are not doing it, there's no truthfulness at all. So yun ang pinapag-ulit-ulit, pinagdidiinan, sinasabi sa atin malinaw na malinaw ni John. Okay. Hindi pwede tayong lumakad na sa kadiliman. Hindi na tayo pwedeng mamuhay sa kasalanan. Okay. But, ang sabi niya, but if we are living in the light, God is in the light, then we have fellowship with each other. Yun po ang common denominator nating lahat tayo na nandito ngayon. Dapat naniniwala tayo na ang Diyos ay liwanag. At ang mga anak niya ay dapat mamuhay ng nasa liwanag. Kung hindi po ito ang pare-parehong pinapadiwalaan natin at pinamumuhay natin, meron tayong problema. Kasi nga, ang mga Kristiyano ay dapat nakikiisa
sa kapwa Kristiyano na namumuhay ng tama. We have no fellowship to those who walk in darkness or namumuhay pa sa kadiliman. Kaya ang sabi dito, kung namumuhay tayo, if we are living in the light, hindi mo na kailangan sabihin. Ito ang kaibahan ng verse 6. Nung verse 6 po, sinabi, we have to say it. We have to say that we are living, that we have fellowship with God. We have to pretend that we are with God. We have to pretend that we are children of the light. Pero hindi naman totoo. So ang kaibahan naman po, pag tayo talagang lumalakad sa liwanag, hindi mo na kailangan sabihin. Sabi dito sa verse 7, if we are living in the light as God is the light, then we have fellowship with one another. Kaisa tayo ng bawat isa at kaisa tayo ng Diyos. Yun ang ebidensya na tayo daw po ay nalinis na ng dugo ni Kristo. Yon. Bakit nga naman tayo hindi palalakad sa liwanag, mamumuhay ng matuwid, kung nalinis na tayo? So that is the evidence that we have been cleansed from all sins by what? By the blood of Jesus Christ. Kaya nga ito pong blood. Kaya ang naglinis sa atin ay hindi chemical, hindi pangako, hindi prinsipyo, kundi ang dugo ni Kristo na talagang siya ay namatay para sa atin. Yon. So yun ang nasa isipan natin, nasa puso natin, pag-iingatan natin talaga na gumawa ng kasalanan. Dahil hindi lamang isang bahagi ng katawan ni Kristo ang ibinigay niya sa atin, kundi buong-buong katawan niya ay isinakripisyo niya para sa atin. The blood, His death on the cross. So yun ang sinasabi ni John ngayon, kung naniniwala kayo, alam niyo na, narinig niyo na, then ipamuhay niyo ang mga bagay na ito. Kaya nga sinasabi niya, kung ito ay binigay niya sa atin, ang katotohanan, para tayo ay huwag magkasala. Kaya nga sabi, I'm writing this to you. Yun ang tinutukoy ni John, yung mga revelation na yon, so that you will not sin. Pero ito mo ang dilema. Kasi nga, kahit sinabi na ng Bible sa atin, we have the Bible, we have the Holy Spirit, we have the church, we have one another, we have our relationship with Jesus Christ. Ang totoo pong nangyayari natin, ang present dilemma natin, we still sin. Kaya ang sabi niya, ang sabi ni John, but if anyone does sin, sabi niya, so that you won't sin. Ang una niya sinabi, so you will not sin. But if anyone does sin, para pong contrary, magkakontra yung sinabi niya. Kasi po ito ay pinipresent ni John, una niyang sinabi, ang gusto ng Diyos. Ang dapat na buhay natin ay wala na tayong kasalanan. Pero, nagkakasala pa tayo. Kaya ang sabi niya, but if anyone does sin, so hindi natin talaga pwede pang i-claim na tayo ay perfect na tayo ay sinless na. Kailangan natin si Kristo. Kailangan natin ng Holy Spirit. Kailangan natin ng bawat isa sa atin upang palakasin tayo, mag-pray, magpayo, magpalakasan, na pare-pareho tayo, sabay-sabay tayo. Iisa ang goal natin. Yun ay talikuran ang kasalanan. Pero, despite all that, talagang nagkakasala pa tayo. Kaya sabi ni John, magkakaroon pa tayo ng kasalanan. Kaya ang sabi niya, but if anyone does sin, we have an advocate who pleads our case before the Father. That's how beautiful, that's a beautiful way how God deals with us. So, binibigyan niya na tayo ng instructions, binibigyan niya na tayo ng precepts, binibigyan niya na tayo ng commands. But despite that, alam niya na hindi pa rin natin kaya. Every now and then, Christian still sins. Ito ang totoo po. So, walang magkiklaim na nung siya ay maborn again na, wala na siyang kasalanang ginawa. Siya ay malinis na malinis na. Kasi nga, Jesus Christ
is now presenting himself to us as an advocate. What's an advocate? Anong ginagawa pa ng advocate? The one who pleads our case before the Father. Parang siya ay abogado natin. Siya ay parang gumigit na namamagitan sa atin at ang Diyos Ama. He is Jesus Christ, the one who is truly righteous. How beautiful is that? Ang ganda nitong revelation ito kung makikita niyo po. Ang ating pong advocate or abogado natin na tumatayo sa harapan ng ating Diyos Ama para ipagtanggol tayo ay si Jesus Christ na truly righteous. Walang kasalanan. Perfect. He's a perfect advocate. A perfect mediator. Okay. So, how can we still lose our case before the Father? Siya na nga ang namatay para sa atin. Makikita niyo po itong verse 2. He himself is the sacrifice that atones for our sins. Okay? Saka makakita ng advocate na abogado na siya na nga ang nagre-represent sa'yo, siya ang nagtatanggol sa'yo, at tapos ginawa pa niya ang lahat para ikaw ay mapawalang sala. Kaya nga atones for our sins. That means pinagbayaran na, inalis na. Meron ng judgment na nangyari sa ating kasalanan na hindi naman napunta sa atin, kundi kanino? Kay Jesus Christ napunta yung punishment natin. Okay? At ito pa ang isang maganda. Kung makikita niyo po itong last part nito, He is the sacrifice that atones for our sins. Ayan, for our sins. So our judge is a perfect judge, an advocate, a perfect, sinless, purely and truly righteous. Okay? Ito pa, not only for our sins, but also for the sins of the world. Bakit kailangan nating malaman to at ma-emphasize ito? Na si Kristo ay pinagbayaran ng ating kasalanan at ang kasalanan ng buong mundo. Para malaman natin how perfect, how appropriate Jesus Christ as an advocate for us and every single believer sa mundong ito na maniniwala at aasa kay Jesus Christ. So He can represent anyone, all of us believers in this world. Kasi nga, siya ang nagbayad ng kasalanan ng buong mundo. Okay, this verse 2 is not teaching, hindi tayo dapat magkamali, na ang lahat ng tao ay masisave, na ang lahat ng tao ay makikinabang sa kamatayan ni Jesus Christ sa cross. Kasi sabi, not only for our sins, but for the sins of the world. Jesus Christ died for all the sins of the world. For all sins. Pero not everyone will benefit from His death. Kasi nga maraming hindi maniniwala sa Kanya. Maraming hindi tatanggap na siya ay Savior nila. So ngayon, na-establish po natin ang isang magandang bagay at hope nakikita niyo po na si Jesus Christ ay advocate natin, tagapagtanggol, na siya po ay truly righteous, that He has the capacity to represent and plead for our sins. Okay, hindi lang lolo ko na naman. Okay. Not only for our sins, but also for the sins of all the world. That's how beautiful our God is. Jesus Christ, our Savior, our advocate. Okay. Paano natin makakasiguro na ito nga ang ginagawa ni Jesus Christ? Ang 1 John lang ba ang nagsasabi nito? So tingnan natin po ang other scripture. Okay?
Sabi po sa Romans 8:34, who then is the one who condemns us? Sino pa ang magpaparatang sa atin na tayo makasalanan? Sabi niya, no one. Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life. Okay, asan si Jesus Christ na your Savior and my Savior? He is at the right hand of God. And what is He doing? Hindi lamang siya inakaupo, nagpapahinga, naghihintay, naghahari. Ito po ang maganda. He is also interceding for us. How beautiful our Savior is. Ang Panginoon niyo po, na tagapagligtas niyo at tagapagligtas sa akin, ay namamagitan sa inyo at sa akin sa harap ng Diyos. Interceding for us. He is praying for us. He is saying to the Father, your case and my case, that He died for you and for me, that He paid in full the penalty of your sins and my sins, all our sins. Kaya, di ba, and sino pa ang makakagawa nito? Sino pa kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang na Diyos Ama, na anak ng Diyos Ama, nakaisang-isang anak ng Diyos. Hindi pa ba tayo talagang magugulat at magigising ang ating mga mata upang makita natin ang kahalagahan ni Kristo sa buhay natin? Hindi lang man niya tayo niligtas, di lamang namatay siya para sa ating mga kasalanan, at ngayon, hindi lamang siya huminto doon. Hanggang ngayon, pinapagpatuloy niya ang mga ginagawa niya para sa atin. And that is interceding for us. Bakit siya kailangan mag-intercede for us? Ano ba ang situation natin noon? Okay. Now, according to Colossians 1:22, we were alienated from God. Malayo tayo sa Diyos dahil nga sa kasalanan natin, tayo ay walang relasyon sa Panginoon. Hindi lamang malayo sa Panginoon, ayan po nakalagay, alienated from God and enemies ng Diyos. Dahil ang lahat ng nasa isip natin ay puro masama, because of our evil behavior. So we were alienated from God, we are enemies of God, but because of Jesus Christ, He has reconciled you by Christ's physical body through the death to present you holy in His sight. Okay. Para ma-reconcile tayo at maibalik tayo sa Diyos, magkaroon ulit tayo ng relationship sa Kanya, siya ay namatay. Hindi lamang siya nangangatwiran at binibigyan ng depensa ang ating sitwasyon sa Panginoon, kundi pinagbayaran na niya at namatay siya para sa atin. Para tayo ay maging ito ang sitwasyon natin. So we will be reconciled. Ayan. Namatay si Kristo para ma-reconcile tayo, para ma-present daw tayo na holy, para sa harap ng Diyos tayo ay maging banal, walang blemish, walang dumi, walang bahid, at free from accusation. So wala na makaka-accuse sa atin na tayo ay makasalanan, na tayo ay pupunta sa impyerno. Dahil kanino? Dahil kay Jesus Christ na ginawa ang lahat ng bagay nito. Kaya nga siya ay advocate. Lahat ng ito ay ginawa niya. So how can the Father ignore the pleas and the case of Jesus Christ? Na siya mismo ang nagbayad. Saka makakuha ng abogado na binayaran na ang iyong fine, ang iyong penalty, ang iyong punishment, tapos siya pa ang nagdi-defense sa'yo. Siya pa ang defense lawyer mo. This is so unique, ang situation ni Jesus Christ sa atin, and so beautiful. How can we still not honor, give glory, worship our Lord Jesus Christ? So kayo po at ako ay merong advocate, and that is Jesus Christ. Kaya nga tayo, we are holy, we are unblemished, free from accusation.
Hindi lamang dyan natapos. Kasi nga, kung babalikan po natin yung last part ng ating main verse, ang sabi dito, He Himself is the sacrifice. Yan, He Himself is the sacrifice that atones for our sins. So He is an advocate, number one. Siya pa ang nagbayad ng ating kasalanan. He atones for our sins, and not only for the sins, but for our sins, but for the sins of the world. Ano ang ebidensya na ang mundo ay nagsasuffer or nagkakasala or merong kasalanan? This is the question na kailangan nating linawin ngayon. Kung tatanungin ko po kayo, anong ebidensya na ang buong mundo ay nababalot ng kasalanan? Kasi sabi dito, the sins of the whole world. So no one is exempt. No one can say that he or she is a sinless person. Ano ang ebidensya? Ano ang pinakamalaking ebidensya para maniwala tayo o pruweba na ang buong mundo ay makasalanan? Ang buong mundo natin ay nababalot ng kasalanan. Ang bawat isa ay nagkasala. Okay? Ano ang pruweba na? Kasi nga, eto, ang sabi sa Romans 5:12, sin entered the world. Sabi, therefore, just as sin entered the world. Paano dumating ang kasalanan? Paano pumasok ang kasalanan sa mundo? Through one man. Sino po ang ina-address na one man? Sino ang tinutukoy na one man? Si Adan po, ang unang-unang taong nilalang ng Diyos. Na doon tayo nanggaling lahat. Iisa lamang po ang ating pinaka-ninuno. We all came from Adam and Eve. Okay? Dahil nagkasala siya, ang sabi ngayon, ang naging dilema natin, death through sin. So pumasok daw ang kasalanan sa mundo at ang kamatayan ay dumating. Death through sin. And in this way, sabi, death came to all people because all sinned. Yan ang situation natin. Ngayon, yan ang pruweba doon sa sinasabi natin kanina, bakit ang buong mundo ay nagkasala. Kasi lahat ng tao ay makakatikim ng kamatayan. We will all die. Unless, except dun sa one event nga na pag dumating yon na inabutan ng mga taong, ang mga Kristiyanong buhay, sila po ay mara-rapture. They won't face physical death. But for us, lahat po tayo ay pupunta sa kamatayan. One day makakatikim tayo ng kamatayan. That's physical death. Yun. Yun ang naging parusa po ng Diyos. Saan? Bakit pumasok ang kamatayan? Ano ang ginawa ba nitong itong isang taong to na si Adan? Sabi kasi doon sa creation pa lamang, binigyan na sila ng one command. Ang ganda na nga ng sitwasyon nila. Inutos lang naman ng Panginoon. Isa lang ang command. Isa lang, kaisa-isa lang. Sabi, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. Libre na nga yun eh. Kakain na lang sila. But ang sabi, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Isa lang. Do not eat not to eat from the tree, from one tree. Isa lang. Isang puno lang ang iiwasan nila. Isang prutas lang. Pero nagawa pa ba yun? Hindi pa rin. Kaya nga, kahit despite ng warning, ang warning ng Panginoon sa kanila, for when you eat it, you will certainly die. Antindi po, no? Antindi. Wala nang confusion eh. Hindi na mahirap ang pinapagawa, wala nang pasikot-sikot, malinaw na malinaw. Isa lang ang inuutos.
Isang puno lang ang iiwasan. Isang prutas lang ang hindi kakainin. Okay? For when you eat from it, you will certainly die. Sinabi ng Panginoon, pag kinain mo ito, mamamatay ka. Now, when the Bible speaks about death, dalawa po ang nangyari. Kasi nga, they are perfectly physically and spiritually perfect. Yun ang sitwasyon ng unang mga tao, ng unang si Eva at si Adan. So they're perfect. They're not supposed to die, experience weakness, experience aging. Pero, ang sabi ng Panginoon, pagka kinain niyo ito, mamamatay kayo. Okay? There are two deaths na nangyari sa kanila. Spiritual death and physical deaths. Although in physical deaths ay nagkaroon ng delay, hindi kaagad sila namatay, but they started to die. Nawala ng imperfections nila. They're not physically perfect anymore. And they experience spiritual death. Yun ay naghiwalay na sa kanila sa relationship nila sa Panginoon. Okay? So that's our situation at the moment. Because of them. Kasi nga, nanggaling tayo sa kanila, namana natin ang DNA, ang cell na nandun kay Adan, at tayo ay naging offspring niya, mga anak niya, kaya namana natin ang spiritual DNA niya, ang spiritual nature ni Adan. Kaya tayo, although pinanganak tayo po ay pahantong na rin sa kamatayan. That's why we are aging, we are getting sick, we are dying, and we are also spiritually dead. That's why we needed to be reconciled to God through the death of Jesus Christ. Kaya kailangan natin si Jesus Christ. Okay? So, yun po ang sitwasyon natin ngayon. So, wala tayong magagawa para solusyonan ang dilema na ito. Ito po ay kailangan natin ang ating Panginoon. Okay? So, pumasok ang sumpa dahil nagkasala ang mga tao. We are now going to experience death, and we are now separated from God, and only because of Jesus Christ, we became spiritually reconciled to God, but physically, we will still die one day. But, ito po ang promise, that we will be resurrected after. At the right time, God will also resurrect our physical bodies and restore that into perfection and glorious nature. So maibabalik yun. Magiging perfect tayo, never again to experience death, never again to experience sickness. So, yun ang dilema natin. Inihingi lang naman ng Diyos sa atin ngayon ay magsisi na tayo sa kasalanan natin while we are still in this sinful nature natin at magkaroon tayo ng relationship kay Jesus Christ. Yun na nga, binigyan na tayo ng solusyon. Hindi natin kayang solusyonan ang sitwasyon natin. Binigay ng Diyos ang solusyon. Repent and believe on my Son, Jesus Christ. Pero ang tao ba ay sumunod? Hindi po. Ang sabi kasi sa Acts 17:30, but now He commands all people everywhere to repent. Okay, doon sa sitwasyon natin, repent, magsisi na sa kasalanan. Pero anong nangyari? According to Romans 2:5, but because of your stubbornness and your unrepentant heart, ang mga tao ay matigas ang puso, nananatiling matigas, ayaw magsisi. Because of your stubbornness and unrepentant heart. Ito po ang mabigat, unrepentant heart. Meron tayo. Before the Holy Spirit came and aided us. Tinulungan tayo na mabuksan ang ating puso, lumambot at makinig sa salita ng Panginoon. Kaya yung mga taong ayaw pang magsisi, nagiging stubborn pa sila, matigas pa sila, sa offer of salvation, ang nangyayari po, they are storing up wrath. Lalong tumitindi ang galit ng Panginoon sa kanila. At yun ay naiipon. So, storing up wrath against yourself for the day of God's wrath.
Ano yung day of God's wrath? Pag humarap sila sa Panginoon sa paghuhukom. Paghuhukom yun. Ano yung day of God's wrath? Ito po, sa huling part, sinasabi, judgment will be revealed. Doon huhusgahan ng Panginoon ang lahat ng mga taong hindi tumanggap sa ino-offer na salvation sa pamamagitan ng gawa, pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus Christ. Yun po. So ang tanong ngayon, bakit naman napakalupit ng binigay na parusa ng Panginoon na spiritual death and physical death, and that is eternal punishment. Eternal punishment po ang nakalaan sa ating lahat. Lahat tayo. Unless na magkaroon tayo sa relationship kay Jesus Christ at maibigay sa atin at maisuot natin sa ating sarili ang kabutihan or righteousness ni Jesus Christ. Kaya nga the only hope ng tao sa mundong ito ay si Jesus Christ. There's nothing else. No one else can attend to the dilemma and the problem of human being. Every human being, every man and every woman na ipinanganak at ipapanganak pa. Kailangan nilang ma-restore ang relationship nila sa Diyos at kailangan mabayaran ang kasalanan nila. And yan ay nagawa na ni Jesus Christ. So tayo po, hindi na natin inaalala ang Romans 2:5. Doon sa mga unbeliever na ayaw pang isurrender ang kanilang buhay sa ating Panginoon, ayaw pa nilang magsisi sa kanilang kasalanan, then iniipon nila ang galit ng Diyos sa kanila at haharap din naman sila kahit iwasan nila ang Diyos ngayon, ayaw nilang bigyan ng importansya ang Panginoon. One day, they will all face the judgment of God. Kaya nga, judgment will be revealed. And the day of God's wrath will be revealed. Matitikman, my experience, everyone will go through God's judgment and experience God's wrath. Unless, ito na naman po, unless you have Jesus Christ as your Savior. Sa atin po na nandito ngayon, or sa atin naman na nandito, ipangaral po natin to. Huwag natin pagandahin pa ang gospel. Kasi kung papagandahin natin sila, ipapangaral lang natin sa gospel, ay ang pag-ibig ng Panginoon, ang pagpapatawad, pero we're not gonna mention about judgment, we're not gonna mention about God's wrath, then it's an incomplete gospel. Kailangan maintindihan, makita, at madinig ng tao ang galit ng Panginoon kung hindi sila susuko at isosurrender nila ang buhay nila sa Diyos. Okay? Kaya nga pang sabi, itong mga stubborn, yung mga unrepentant, what is storing, ano ang naghihintay sa kanila? Galit ng Panginoon at judgment. Okay. So, ang parusa naman ay ang walang hanggang kamatayan, walang hanggang hapdi, parusa, torment, punishment in hell. Yan po. Yan lang ang kabayaran. Wala nang patutunguhan ang mga wala kay Kristo. Impyerno. Kaya nga kailangang mamatay si Kristo para pagbayaran tayo. Dahil kung tayo po ang magbabayad sa ating kasalanan, walang katapusan yan. Kaya nga eternal punishment. Kasi no one can satisfy the wrath of God because of kahit isang kasalanan lang ang nagawa natin at magagawa. Ganon katindi po, ganon ang equivalent ng holiness ng Panginoon. Kasi nga, kung hindi eternal punishment sa isang kasalanan, then God is not a holy God. Because God is so holy, the eternal punishment is the expression of God's holiness. Bakit papayagan niya? Bakit bibigyan niya ng excuse ang isang kasalanan kung siya ay talagang Diyos na banal?
Ang Diyos na banal ay walang pinapapasok, walang pinapalagpas, walang hindi binibigyang parusa, kahit anong kasalanan. That's God's holiness. There's nothing unfair about that. Kaya nga po, walang mapupunta sa impyerno na unfair, na hindi karapat-dapat, na hindi worthy. Because yung lahat ng napunta sa impyerno ay nagkasala at wala kay Kristo. Kaya kailangan natin si Kristo na namatay at pinagbayaran ng ating kasalanan. Pinagbayaran ng ano? Ng kanyang dugo. Kaya nga po, sabi sa Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung hindi namatay si Kristo, pinagbayaran ang ating kasalanan, hindi dumaloy ang dugo sa kanyang katawan, then wala tayong forgiveness. We have no forgiveness without the shedding of the blood. And whose blood? Kailangan blood na ito ay perfect, sinless. And that is only the blood of our Lord Jesus Christ. Ngayon, kung tayo ang magbabayad tayo ng walang hanggan. Dahil hindi tayo perfect, hindi tayo pure. So nothing from us will satisfy the wrath of God. Walang makakaalis ng galit ng Panginoon dahil sa ginawa nating kasalanan na kaya nating gawin o pagbayaran. Kaya nga, we need the blood of Jesus Christ. He needed to die. Because malinaw po ang sinabi sa Hebrews 9:22, without the death of Jesus Christ, there is no forgiveness. Or, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Noong araw po, kaya nag-o-offer sila ng mga animal sacrifices, yun po ay temporary forgiveness, covering. Nako-cover lang yung kasalanan nila for that moment. Kaya nga, they have to do this year after year. Paulit-ulit nilang ginagawa. Cover after cover after cover ng kasalanan nila para panandaliang mawala ang galit ng Panginoon. Pero the final sacrifice of Jesus Christ, the shedding of His blood, offered us the final sacrifice. And the forgiveness na nakamtan natin sa pamagitan ni Jesus Christ is one final and everlasting ang forgiveness. So ang sinasabi po sa Hebrews 9:22 ay yung dugo ni Kristo. Kung hindi daw namatay si Kristo, without the shedding of His blood, then we will receive no forgiveness. Ano po, nakikita natin ang talagang katotohanan ng ginawa ni Jesus Christ for you and for me. Ngayon, paano natin malalaman na ang dugo nga niya ay nakapagbigay sa atin ng salvation or na-appease ang galit ng Panginoon? O yung tama na ba yun? Tinanggap ba ng Diyos yung pagkamatay ni Kristo bilang kabayaran ng lahat ng kasalanan ng tao sa buong mundo? Tingnan po natin ang sinasabi sa Romans 5. Sabi, since we have now been justified by His blood. And po, justified by what? Justified by His blood. Again, di ba? Pinapatunay, sinasabi na ang pagkamatay ni Kristo ang nagbigay sa atin ng paraan para tayo mapawalang sala. Kaya nga tayo po ay justified o wala na tayong kasalanan, napawalang sala. Sinners na napawalang sala. Okay? Kaya nga, na-save tayo. We're saved from God's wrath through Him. So, kahit tayo mamatay, tayo mag-spend ng eternity sa impyerno, hindi pa rin mababawasan ang galit ng Panginoon. Kaya nga, forever natin pagdurusahan yon na walang katapusan. But, because it was Jesus Christ who died for us, sacrificed and shed His blood, ang nangyari po yun, na-save tayo sa galit ng Panginoon. Ayan, we're saved from God's wrath.
Okay. So, yun po ang unang resulta ng pagmatay ni Kristo. Justified, napawalang sala tayo at naligtas tayo sa galit o sa puot ng Panginoon. Okay? At ang sitwasyon pa natin noon, makasalanan tayo, matigas ang ulo, ayaw magsisi, we were God's enemies. Ang bigat. Bigay po. Ang bigat, no? Malayo na tayo sa Diyos. Galit ang Diyos sa atin. Enemies of God pa tayo. How can we avoid God's wrath, God's punishment? But, kahit noon ay kaaway tayo ng Panginoon, we were God's enemies at the time, we were reconciled through the death of His Son. How beautiful is that? Ang Diyos na kaaway natin at kaaway natin siya, pinadala pa niya yung anak niya para ma-reconcile tayo sa Kanya. At hindi lamang niya pinadala para kausapin tayo. Hindi lamang pinadala ng Diyos si Jesus Christ para mangaral, bigyan tayo ng mga milagro, bigyan tayo ng sermon, binigyan tayo ng example, kung hindi, namatay pa siya. Para sa atin, He died for us. Kung makikita lang natin talaga kung gaano kalaki ang ginawa ni Jesus Christ natin na hindi natin kayang gawin para tayo magkaroon ng kapatawaran sa Panginoon. Okay? So, ito po ang nangyari. Justified na tayo. We're saved from God's... We're justified. Napawalang sala. We're saved from God's wrath. We're no longer God's enemies. We have been reconciled. Sabi niya, kung na-reconcile na tayo sa Panginoon, how much more shall we be saved through His life? Sa pamamagitan ng buhay ni Kristo na ibinigay para sa atin, tayo po ay naligtas. Ano ba ang hanapin natin? Bakit hindi natin tatanggapin si Kristo na dahil sa Kanya, tayo po ay ma-justify? Tayo ay maliligtas sa galit ng Panginoon? Sa galit ng Diyos, na hindi na tayo magiging kaaway ng Diyos, tayo po ay marireconcile sa Kanya, at tayo po ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And that is Jesus Christ, our advocate, and the atonement for our sins. Kaya nga po, yung 2 verses na yon, balikan natin yung 2 verses na yon, yung main verse natin. Ngayong gabi, kaya nga sinasabi na huwag na tayong magkasala. Pero kung nagkasala tayo dahil sa kahinaan natin, meron tayong advocate, Jesus Christ. Yan. He is our advocate. And He is also the atonement for our sins. 2 roles, 2 big roles, 2 important aspects ni Jesus Christ na available sa atin. Advocate and the atonement for our sins. Okay. So kung ganito ang pagkakakilala natin kung sino si Jesus Christ, then it should help you and me not to sin. Kaya nga meron tayong tagapagtanggol, ibig sabihin, meron tayong kasalanan na kailangan niya ipagtanggol, to advocate, to plead before the Father, to intercede on our behalf. That's what He's doing. Ngayon, kung wala na tayong kasalanan, dapat hindi na ginagawa ni Jesus Christ. But because of our present situation, tayo po ay nagkakasala pa, kailangan natin siya. Pero darating naman ang oras na hindi na tayo magkakasala because aalisin na ng Panginoon ang lahat
ng nagdudulot ng kasalanan natin, aalisin na niya si Satanas, aalisin na niya ang lahat ng opportunity para tayo magkasala. Kaya nga we will spend eternity in the presence of God. Ang presensya po ng Panginoon ay walang kasalanang makakapasok. Walang kasalanang may opportunity pa na mahatak tayo at maengganyo tayo. Lahat po yun ay wala na. So we're going to be in perfect unity in the presence of God. And all forms of sins, schemes, wiles ay wala na po dahil itatapon na si Satanas sa lake of fire to spend eternity forever and ever. But at the moment po, ito pong 1 John 2 ay kailangan maintindihan mo at ako. Dahil ito ay makakatulong para tayo ay mamuhay ng tama. Ngayon, hindi po tayo dapat maengganyo pa, ma-motivate pa, ma-encourage pa na magpatuloy ng kasalanan dahil nalaman natin, meron pala akong defense lawyer, meron pala akong advocate. So, okay lang na magpasarap muna ako ng buhay kasi meron naman someone interceding on my behalf doon sa harap ng Ama. Hindi po ganun yun. Kasi ang sinasabi, kung ikaw daw ay nagpapatuloy pa ng kasalanan, then hindi ka tunay na Kristiyano. Ang sabi, we're lying if we say we have fellowship with God, but go on living in spiritual darkness. We are not practicing the truth. The truth is not in us. We are liars. We are not truly believers. Hindi tayo tunay na Kristiyano. Hindi tayo tunay na mananampalataya. Kung namumuhay pa tayo sa kadiliman at ginagamit natin ang katwiran na si Jesus Christ ay advocate naman natin, pinagtatanggol niya tayo, then hindi totoo na meron tayong relationship kay Jesus Christ. And in that case, hindi niya tayo pagtatanggol. Ang pinapagtanggol, Jesus Christ is only advocates to those who believe in Him. He is only their defense lawyers to those who accepted Him as their Savior. Yon. So kung baliktad po ang katwiran natin at namimilosot po tayo doon, then yun po ay nagpapatunay na hindi tayo talaga Kristiyano. Hindi porket merong way out ay sasamantalahin natin at aabusuhin natin. Sabi natin, advocate naman siya, way out natin, papatawarin tayo ng Panginoon. So kung yun ang katwiran natin, yun po ay ebidensya na hindi tayo talaga napapalitan ng puso natin at isipan natin tungkol sa kasalanan. Because a truly regenerated and born-again Christian is no longer living in sin. Hindi na siya natutuwa sa kasalanan, hindi na siya komportable sa kasalanan. Ang totoo pa noon, siya ay talagang hindi mapakali kung may kasalanan sa kanyang buhay. So we have Jesus Christ as our advocate, but we should continue living in the light. Have nothing to do with any fruits of darkness. Po, naging malinaw po ang ating pag-aaral ngayong gabi at naging malinaw na katotohanan sa bawat isa. How beautiful is our Savior, how beautiful is our situation, how majestic is our Savior, Jesus Christ. So my plead with you, my brothers and sisters, and I'm also pleading to myself, let's throw away any opportunity to sin. Iwasan natin, takbuhan natin, mamuhay tayo ng tama. Kaya nga po dito sa ating pag-aaral on Tuesday, we will never hesitate to talk about sin. Of course, we talk about God's forgiveness, God's love, God's mercy, God's compassion, but at the same time, we need to understand the wrath of God. We need to understand the judgment of God. We need to understand there are sins still prevailing in us every now and then.
That's why we need the advocate, the advocating works of Jesus Christ. That's why we need Him to continue interceding for us. But we should have the true relationship with Him. Remember po, ulitin ko, ang pinapagtanggol lamang niya ay yung mga taong talagang naniwala at tinanggap na siya ay kanilang Savior. So Jesus Christ is a Savior, advocate, atonement, friend, helper, healer. Lahat po ng kailangan natin sa buhay ay na kay Kristo. Kung meron po kayong question, so we'll give an opportunity for anyone to ask question or to add something sa ating pong napag-aralan ngayon. Jesus Christ is our atonement. Jesus Christ is our advocate. Anyone has a question? Again po, tuwing may silence po, yan po ay nag-express na lahat po ay malinaw dahil wala nang gustong linawin pa, wala nang gustong itanong pa. Unless po, someone has something to add. Merong gustong magdagdag o mag-relate ng experience, magbigay ng report tungkol po sa ating napag-aralan ngayon, praise report or prayer need tungkol po sa subject na napag-aralan natin ngayong gabi. Again, silence po ay nangangahulugan na malinaw na ang lahat na ating pong lang i-digest ang ating pong nadinig ngayon. Again, it's nothing from my own reasoning, from my own logic. Binasa po natin ang sinasaad sa scripture. So lahat po ng ating pinag-aralan ay ang mga verses na galing sa Bible. So it's all biblical precepts, commands, and teachings and message ang ating pong nadinig ngayong gabi. So sa ating pong nandito na wala pang relationship sa ating Panginoon, again, I encourage you and I plead with you, put your faith on Jesus Christ and His works on the cross. Kung kailangan nyo pa ng maintindihan ang mga bagay na ito, handa po kaming tulungan kayo, handa akong tulungan, I-explain pa sa inyo ang mga bagay na ito, pero malinaw na malinaw po na dapat maintindihan nyo si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay nabuhay na mag-uli. Niyon po ay nangangahulugan na ang kanyang sakripisyo ay tinanggap na ng Diyos. Ang sakripisyo niya na para sa ating kasalanan ay tinanggap na ng Diyos kasi binuhay siyang muli. Di ba po na-explain natin kanina na ang magbabayad ng kasalanan na hindi karapat-dapat ay mamamatay or that will spend eternity in hell. Hindi na magkakaroon ng buhay na maguli na galing sa Panginoon, na ang buhay na maguling ang buhay na yon ay kasama ang Panginoon sa langit sa kanyang kaharian. Dahil si Kristo ay nabuhay na maguli, yun po ang proof na tinanggap ng Diyos ang sakripisyo niya sa kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. So we have a resurrected, a living Savior. Beautiful is that. Okay, kung wala na po kayong question, let's close in prayer. Let's ask Jerry to close us before we say good night. Close us in prayer. Good evening po. Let us be aware of the loving presence of God. Glory to you, Father God, for the strength we all have tonight. Glory to you, Father God, for the opportunity of learning your gospel. Thank you, Lord God, for giving Pastor Noel wisdom and for his generosity, for giving him generosity as he gives his time to impart his knowledge to us. Lord God, you are our light.
Shine on our path. Shine on our path, Father God, so we will always to choose to be righteous and obey your will. Please always remind us that you have sacrificed your Son, Jesus Christ, to be our Savior, to clean our sins, to clean the world for all the sins. Panginoon, naway haplusin mo po ang mga puso ng mga hindi nananalig sa inyo at tulungan mo po kami, Panginoon, lahat ng narito sa grupo na ito na maging disciple at makahaplos ng puso ng makahaplos ng puso ng mga hindi pananampalataya. Lord God, I'm praying na mapalalim pa po namin ang aming relasyon sa inyo at mas maintindihan pa po namin ang iyong mga salita nang mapalaganap po namin at maipamuhay po namin ito. Thank you, Lord God, for sending Jesus Christ to be our advocate if in case we have some sins. And thank you for sacrificing him for atoning, for being our atonement, and for saving us. I'm praying, Father God, Lord God, for our family and for everyone here that are sick, for our complete healing. Yeah. I'm praying for our protection and safety for every day. I'm also praying, Lord God, that you nourish us spiritually and physically. All this I ask in Jesus' name. Amen. Beautiful. Thank you, Cherry. Thank you for the beautiful prayer. Okay, before we say good night, let's recite together with conviction our benediction. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Thank you, everyone.